Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin iyong January 18 to 24, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber cross-watcher at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa naktaba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi po yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na need to be aware, to alert, or magkaroon ka ng mga idea, no? And syempre, kung gusto niyo na positive reading lang, ang gusto nyo marinig, hindi po itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin dito, Taurus, no? Okay, dito sa sitwasyon mo is kahit ang dami mo rin kasing iniisip, ano? Kahit nakakaramdam ka ng lungkot or disappointment in life or may mga you feeling tired man yan, pilit ka nagpapaka-strong this time. May mga sitwasyon na you still holding, pero hindi ka nawawalan ng pag-asa dito. You try to make it balance any situation into your life, kung saan mga aspeto ng buhay mo yan, andun ka talaga sa positive thinking. Kumbaga doon yung situation mo na may mga bagay ka na nagiging excited or if you feeling excited o nahando yung sitwasyon o yung mga sitwasyon na kini-create mo this time sa iba sa inyo. Yan, nagiging very adventurous ka lalo o naging very adventure ka ngayon sa iyong situation. May mga action ako na nakikita sa iyo, no? Sabi dito may magtatapos daw sa buhay mo. May magtatapos na o magtatapos o nahandito na rin yung paglaya sa isang sitwasyon or you will back from the basic or from the zero or from the top, ganyan. Or yung a new beginning happen ang sinasabi sa iyo dito. And then also is may pagtatapos na magaganap no? Sa iba siguro sa inyo na dito yung sitwasyon na may mga bagong trabaho, ganyan, project, ako nakikita sa inyo, or may mga tatrabahuhin ka this time. Dito sa sitwasyon mo, sabi ko na nga, yun, may mga pag-aayos, may mga pag-aayos, pagkukumpuni, pag-fix, ako na nakikita, pwedeng related to a relationship, related to family, related sa bahay, pwedeng ganon. Yan, ang nakikita ko dito. Or may mga kasal, ako nakikita dito. May mga wino-workout. Pwedeng may mga pupuntahan kang kasal, ganyan. Or may mga wedding, kung may mga pag-uusapan, pwedeng ganon. Mga getting together din ako na nakikita dito sa iyo. Sa iba dito may mga bagong trabaho or project. Or something, iba dito is something passion. Ganyan. Andun yung ano ba to? Bagong love life to sa iba. Bagong simula ang mangyayari actually sa iyo, no? May bagong simula. May getting together, hindi ko alam, family unity, reunion, close relationship, may mga fun, happiness, enjoyment, may excitement And then also, you will enjoy the fruit of your labor and success. Yan ang sinasabi dito, no? May mga achievement ako na nakikita sa iyo. Congratulations. Surprise parties event is coming. Also, iba dito may teamwork. Ako nakikita teamwork or something community. Yan, may mga success, prosperity ako nakikita. Siguro yung pag-uusapan kayo related to a house, ganyan, makaiba sa inyo, ganyan. Kung ano man yan. And then, may coming home. Hindi ko alam kung may pauwi o may uuwi ka ba. Yan, malayo man o malapit na galing ibang bansa, probinsya or kalapit baryo, or maybe ikaw ito sa kanya, ganyan. Vice versahin mo. May coming home ako na nakikita dito.
sa'yo. May mga union nga actually. Alam mo yung iba sa inyo, Taurus, is attractive ka. Hindi ko alam why, but nandun yung pagiging attractive person mo. May tao daw na makikipag-union or magkakaroon ng pakikipag-usap sa'yo. Hindi ko lang alam kung hihingi siya ng tulong sa'yo or ikaw ang hihingi ng tulong sa kanya. Vice versa. May pagtulong na magaganap. 34, 33, 7, 5, and 28. Libra, Sagittarius, and Taurus. Tsaka may papers and documents ako nakikita sa'yo pala, Taurus. Hindi ko alam kung mayroong kang isusulat, pipirmahan, ipapasa, aayusin, or kung saang papers and documents yan, na related. Pwede sa mga bahay, lupa, kung saan man yan. Okay, dito sa sitwasyon mo, you know your purpose. Nagkakaroon na ng mga growth in some aspect of your life, lalo na rin yung spiritual growth, meron na dito na rin yun. And then, magbabalik ng sigla. There's a new beginning happen into your life. So, nakikita ko dito. May mga kasiyahan, mga papuri o pasasalamat. Ikaw ito sa kanila or sila ito sa iyo. Pwedeng ganun, vice versa. No? Also is, meron din ako nakikita na, alam mo, iba sa'yo, maybe you are thinking about something business. Ganyan. Or may mga work, finances, ganyan, ang iba sa inyo. Or nagdarang negosyo, no? Also, there's a gain of wealth coming. Pero ang sinasabi ko, sinasa iyo daw kasi yung susi, no? Dito, ibig sabihin, nasa sa kamay mo, paano mo siya i-resolve, no? Nasa sa iyo yung fulfillment, change of destiny, answer, and success. Nasa sa iyo yan, lahat, no? May mga mag-o-open sa iyo this time, may mga fulfillment kasi ako nakita. Yung solution na sa'yo, may mga mag-a-unlock ako na nakita sa'yo. Siguro magkakaroon ka ng mga idea, ay gusto ko tong gawin to, ganyan. Gawin mo siya kasi it's good naman siya sa nakikita ko sa'yo dito. Magiging maganda yung takbo. Also, there's a gain of wealth and abundance coming. Ang nakikita ko sa'yo dito. May mga growth and also transformation din. Tsaka, beginning of life. Anak, baba, may pupo dyan. Tingnan, nagpupunas lang si ate ha. There's a changes and movement ako na nakikita sa iyo. Uy, ang ganda ng ano mo, oh. May pera kang papasok. O may pera. Magkakaroon ka na questioning or quarrel sa isang lalaki. Or maybe this is you. You are more on thinking. Babae ka man o lalaki, you are more on thinking about the positivity in life. Pwede rin may tao na nag-iisip sa iyo na related to a money. Pwedeng ganun. Or maybe you thinking sa isang tao. Yun. May transition ako nakikita sa'yo. Meron ka daw ginawa, anak baba, meron ka daw ginawa from the past. Yan, may mga karma from the past situation ako na nakikita sa'yo na magsasucess. Or marireceive mo siya. Tingnan natin na iyong energy. Hiniginaw ako. Hiniginaw talaga si ate. Energy ni Taurus. Energy ni Taurus. Taurus energy. Oh, ang ganda. Okay, energy mo, andito ka naman sa pagiging matatag mo kasi this is a stable situation. You are more on focusing sa mga pangarap mo sa buhay mo dito. Yun nga lang, siguro may mga time na hindi mo pa ma-pursue this time. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na hindi pa natatapos, no? May mga unfinished business din. And ang nakikita ko rin sa yung energy is, may mga doubt or may mga lack of clarity pa sa iba or may mga pagkalito na nagaganap o nangyayari sa'yo. Yan. Or nahandin yung may blockage hindi ko alam why. Sa iba sa inyo siguro may mga blockage pa. Pwede rin na nag-iisip ka ng negativity. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. No? Pero dito sa stable situation.
yung energy mo, hindi yung pagiging matatag at malakas na situation mo. Mas more on focus ka sa masaya yung energy mo dito. Yun nga lang siguro, may mga distraction na nagaganap or magaganap sa buhay mo this week. May mga sitwasyon din kasi ako nakikita sa iyo na parang you are patiently waiting dun sa situation na yon, or nahandun yung mga sitwasyon na may mga bagay na pinaprogress ka or ipaprogress ka or ina-analyze mo. Ganyan. Iba sa inyo is meron daw kayong mga maaalala sa nakaraan. Kung sino man yan at ano man yan, marirevisit mo daw yung mga nakaraang sitwasyon. May marirevisit ka. Or pwede rin na magkakaroon ka ng connection sa tao na mas bata sa'yo or a friend, ganyan. Nagkakaroon ka rin dito actually ng mga few options, ano? May mga options ako na nakita sa'yo dito. Parating kay Taurus. Parating po. Talaga? Panalo. Day. Parating sa'yo. May papasok daw na pera sa'yo. Sabi dito, there's a luck. Yan ang parating sa'yo There's a luck. Ako na nakikita sa'yo. May luck na darating. Kumbaga, if may hardship na matatapos, may mga positivity is coming. Ako nakikita sa'yo. May mga tatrabahuhin ka raw. Yan may mga dealing, collaboration. Iba dito, may mga lakad. Yan, may mga lalakarin ka na mga bagay o sitwasyon. Isa-iba sa inyo. Malayo man yan o malapit na travel. And then also, partnership is coming, siguro may mga pag-uusapan kayo related sa iba sa inyo, related to a vehicles, pwedeng ganun, or pwedeng related sa mga tatrabahuhin, pera, connected, or trabaho, ganyan. Also, partnership is coming, and then, may mga pinag-aaralan, or parang may pinag-aaralan yung iba dito. Parating din sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito kasi is merong kang aayusin na papers and documents. Hindi ko alam in what way, or may mga dapat i-renew, or may mga dapat isulat, ipasa. Pwedeng ganun, kung ano man yung papers and documents mo sa nakikita ko dito. Yun. New beginning and new horizon, no? Ako nakikita sa'yo. Bakit nagwo-worry ka? O nai-stress ka? Natutulog ka pa? Tutulog ka naman ba? Yun. Siguro sa iba sa inyo na napuputol yung tulog niyo, ganyan. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Yan ang parating sa iyo. Ibig sabihin din, sa iba sa inyo is magkakaroon ka ng connection sa isang tao na may distance sa'yo. Pwede nasa ibang lugar siya, ganyan. Magkakaroon kayo ng pag-uusap nito. Or pwede rin naman na merong tao na connected sa'yo, 2, 3, or 4 na maaring nahandun yung point na magkakaroon kayo ng pag-uusap related to money or sa mahalagang bagay. Pwedeng ganun. Sa iba sa inyo, ha? Ang ganda to, ha? Kasi may luck ka, Kung may mga, kung dati may mga nararamdaman kang pagod or hirap or may mga sakit, there's a growth na ako nakikita sa'yo. May mga recovery situation ako nakita. Sa pera mo, magkakaroon din to ng recovery. May mga i-recover ka actually dito, no? Sa nakikita ko. Parang may mga i-recover or marirecover. Pagbabalik ng strength, tsaka positive outcome is coming. May marireceive ka raw. Yun ang sabi dito. Tsaka may nakikita ako na parang higit pa sa hiling mo darating. Tapos iba naman dito, pagtulong. May extension, hindi ko alam in what way. May i-extend ba? May ma-extend ba? Parang ganun. Kita ko dito. Tingnan natin dapat iwasan ni Taurus. Ano po ang dapat iwasan ni Taurus?
Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong maiwasan, syempre yung ma-imbalance ka, iwasan mo yung mga chaos, ganyan, ma-disorganize ka, iwasan mo yung hindi yung mga tao na salungat sa'yo, tapos yung mas maraming lumabas na pera than sa pumasok. Always balancing, ano ang sinasabi to. Iwasan mo rin yung ma-overcommit ka sa isang tao o sa mga tao, man yan, marami o kaunti, no? Ma-overcommit ka in a way na ma-imbalance ka na. Balance lang, balance and control lang kailangan, no? Iwasan mo na hindi mo rin isipin yung sarili mo, hindi ka mag-focus sa sarili mo, hindi mo mahalin at pahalagahan yung sarili mo. Okay lang naman na pahalagahan mo yung iba, basta wag mo kakalimutan yung sarili mo, no? Iwasan mo, syempre, mga alitan, salungatan, hindi pagkakasundo, ganyan. Yung mga taong walang tiwala at bilib sa'yo, umiwas ka na lang din if ever, o kaya is ma-loss of balance, yung madaliin na mga bawat sitwasyon, yan, iwasan mo rin yun. Yan, yung sobra-sobra yung paggasta, iwasan mo, no? So, nakita ko dito. Yung mga taong manggagamit o manggamit ng tao, iwasan mo. Yan. Yung mga taong hindi compatible sa'yo, iwasan mo na lang. Tingnan natin na iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Taurus in love. Yung hindi pagkakasundo, iwasan mo. Ay, sinabi ko na yun, no? Okay, sa love. Okay, kung single ka, may offer naman ako na nakikita sa'yo dito, no? There's an offering situation ako na nakikita sa'yo, but hindi ko lang maintindihan bakit. Parang hindi naman nagmamadali yung iba. Iba hindi kayo nagmamadali eh. Actually, hindi talaga. May boundary ka kasi or maybe isa sa inyo may boundary. Pero may parating oh. Pero ang nakikita ko dito, hindi siya love eh. Hindi siya love. Hindi pa siya love. Kakain ko ah. Ito, dumating. Hindi okay. Merong parating pero hindi nagmamadali. Hindi nagmamadali itong tao na to. As in, hindi. Pero may parating sa'yo. Or maybe this is you ah. Walang pagmamadali. Ando yung pagiging patient, no? Ng tao na to. So, nakikita ko dito. Yan, may parating sa iba sa inyo. Pero iba dito nagno-know eh, no? Yun, parang focus pa rin siya sa sarili niya to growth. Iba sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkaroon na ng paglilit ko. So, nakita ko ito. Very independent yung isa sa inyo. So, nakita ko dito, ayan o, diba? Nagkahiwalay na talaga. Nagkaroon talaga ng struggle in this relationship. Nagkaroon ng third party. Nagkaroon ng rejection in this relationship. Actually, hindi naging maganda. Pero ang haba ng pasensya ng isa, may pag-iwan sa ere, no? So, nakikita ko dito sa iyo. Hindi pala naging maganda. Maaaring nag-uusap or hindi. Iba dito, either hindi na kayo nag-uusap nito, no? Nagkaroon na ng mga pagbablock, bilak mo siya o bilak niya, or pwede rin na hindi na rin kayo nag-uusap. Or mag-usap man kayo, hindi na ganun katulad ng dati. Yun. And then, nakikita ko naman, sa iba naman sa inyo, kung kayo is in relationship, open naman yung iba sa inyo, nagiging open naman yung bawat isa, or isa sa inyo is very open. They try to work it out, this relationship, nandun naman din yung growth, no? Yun nga lang siguro, may mga time na nagkakaroon ng dissatisfaction in this relationship. Yan, kaya nakakaramdam ng painful. Pero dahil sa pagiging mahabaan ng pasensya ng isa sa inyo, nag-i-still yung relationship. No, mayroon din naman na nagkakaroon ng pagkakasundo kasi nag-a-apology din naman yung isa, pwedeng ganon. Pero isa sa inyo napaka very independent.
Yun. Nakakaramdam ng lungkot yung isa. Pwede rin kasi na nagiging cause ito ng kasi busy yung isa sa inyo, pwedeng ganun. Ate, may third party ba? Dito sa sitwasyon, may offer. Kung alam mo may third party, alam mo na yun. Pero sa mga wala naman third party, ang nakita ko parang may offer. Either sa kanya may offer or may offer sa'yo. Pwedeng vice versa. Pwede na may nagkaka-crush, ganyan, may nag-o-offer, may nagpaparamdam. Yan, pwedeng ganun. Kasi may offer ako nakikita dito. Anak, baba. Tingnan natin yung money mo. May mga conflict lang sa mga magkakarelasyon. Pero sana, mahaba naman yung pasensya ng iba sa inyo. Baka hindi lang pagkatampuhan lang siguro yung sa iba. O hindi pagkakaintindihan. Money ni Taurus. Ano ba to? Your money. Ang nilayasan ka tuloy ng kapatid mo, baluga. Ay. When it comes sa money mo, you try to make it balance yung money mo sa nakita ko. You are more on focusing naman, nag-action ka naman sa nakita ko dito. Nagkakaroon din naman ng pagbabago. Kahit syempre mahirap, pero nagpupursige at nagtsatsaga ka talaga pagdating sa money mo. No? Nagiging very strong ka nga actually, no? Kumbaga na dun ka sa point na alam mo kung saan napupunta talaga yung pera mo. You know your purpose. Nandun yung clear mind, pagdating sa iyong money this time. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Nandun naman yung action na nagaganap o nangyayari sa iyo. Money and trabaho yan kasi, Yan, nagkakaroon din naman ng mga improvement pagdating sa money. But you need to be aware din sa nakikita ko sa iyo dito kasi maaari magkakaroon ka na pakikipagsalamuha o connection sa isang tao na hindi magiging totoo sa'yo pagdating sa pera. Or maybe this is you. Sana hindi ikaw. But you need to be aware, no? Yan, pagdating sa pera or trabaho man yan, ganyan. Maaring iba sa inyo manakawan kayo, madaya kayo, maliglang kayo, mamanipulate kayo, o may taong magsisinungaling sa inyo pagdating sa pera. Advice. Taurus. Okay, when it comes sa advice, ang sinasabi sa'yo dito na tandaan mo daw palagi na ikaw ang driver ng buhay mo, no? You need to control any situation into your life. Ang sinasabi rin kasi dito na kailangan mo rin magigpit sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pwedeng sa pera, sa business, trabaho, any situation. Pwedeng sa mga iniinom, kinakain mo, pwedeng ganun, no? And then also, this is a time to start a new beginning sa'yo. Or may mga bagay na need to fix, may mga bagay na need to start or need to let go. Yun ang sinasabi dito, no? And then sinasabi rin na huwag mo daw sanayin yung sarili mo sa isang sitwasyon na ano mo sa Tagalog, no? Na ganun talaga, walang magagawa, kasi ganun, kasi ganyan, kasi bahala na. Wag mo daw sanayin yung sarili mo sa ganun part na yon, no? Ang sinasabi. Tandaan mo palagi na you need to put some effort in any situation of life to be to success. Ang sinasabi, don't go to the flow. Baka mamaya hinahayaan mo lang na hanggang sa malunod ka na hindi mo na makita yung sarili mo, di ba? Yun ang sinasabi. Basta tatandaan mo, ikaw ang magkokontrol ng lahat ng sitwasyon, no? Ang sinasabi dito. Kung may mga bagay o sitwasyon din na
Pwede ka rin naman magsalita ng no, ganyan. Pwede ka rin humindi. It's up to you, no? Alam ko naman na breadwinner kayong lahat eh, no? Pero nasa doon yung point na may mga time na kailangan mo ring humindi kung kinakailangan. Yan. It's up to you. Nasa sa'yo yan. No? Arigato namaste. God bless.